sa ating mga panalangin ang misa intensyon ni Louie Hilario at Agarin family. Panalangin naman sa mabilis na paggaling ni Jenna Sunga. Panalangin naman sa kaarawan ni Rosalinda Mantua. Panalangin naman sa mga kaluluwa nila Teodoro, Genoveva, Herbacio, Ray, Reynel, Ramon Sr., Esmeralda, Marcos Macaslan, Brian, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga walang nakakaalala. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Tubo ay labis nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Ating ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay ang ating kura-paroko na si Reverend Father Jonathan Caballero OAR. Magsitayo ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng banal na mag-anak, lumapit tayo sa Panginoon na may mapagkumbabang puso. Batid natin ang ating mga kahinaan at mga pagkukulang sa ating buhay pamilya. Humingi tayo ngayon ng awa at mapagpamagaling na pag-ibig ng Diyos. Panginoong Yesus, Ikaw ay sinilang sa isang pamilyang tao at naranasan mo ang saya at hirap ng buhay pamilya. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nagkulang kami sa pagmamahal, sa pasensya at pag-unawa sa aming pamilya.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikaw ang iningatan at minahal ni Maria at Jose sa gitna ng panganib at pagsubok. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nabigo kaming magprotekta, gumabay at magmahal sa bawat miyembro ng aming pamilya. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, tinatawag mo ang aming mga tahanan na maging lugar ng pananampalataya, pagpapatawad at kapayapaan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon ang aming pagmamataas, galit o kawalang pakialam ay nakasugat sa aming ugnayan sa pamilya. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Naway kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos at ang ating mga pamilya. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at dalhin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
tayo, Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang baliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpahal sa walang hanggan. Amen. Itinuturo ni Sirach na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak. At ang mga anak naman ay dapat na gumalang at mangalaga sa mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. At tiniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Papag-umanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sabay dulang ang anak niya. Ang sinuman kung ang Diyos mong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Iminumungkahi ni Apostol San Pablo
na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayong hinirang ng Diyos, itinalaga niya para sa Kanya at minahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Mapagpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Ang paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itinanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka. Dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, inatawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina.
Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya ay natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya ay tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Habang patuloy natin pong pinagdiriwang ang masayang panahon ng Pasko, inaanyayahan tayo ngayon ng simbahan na sandaling huminto at ituon ang ating pansin sa isang bagay na napakalapit sa ating puso, ang ating pamilya. Na ngayon naman ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. At napag-uusapan ko ang pamilya. Alam nating maraming hamon ang kinaharap ng bawat pamilya ngayon. Kung iisa-isay natin, maaaring ito. Ewan ko kung dadagdagan nyo pa. No? Wag na. Sana ito na lang. Una, problema sa pera. Pangalawa, may mga diskasyon na nauuwi sa tampuhan. Pangatlo, hindi pagkakaunawaan. Pangapat, mga pagod na. Pagod na saan? Sa pag-a-adjust sa relasyon. Adjust na lang ako. Ikaw na lang yung nag-a-adjust. Ikaw na lang yung nakikibagay. So pagod na. At syempre, ang iba naman may mga sugat na tahimik lang na dinadala sa puso. Alam ba yan? Huwag nyo nang dagdagan. Sana hanggang ito lang. Yung nabanggit ko. Dahil ito pa lamang, kumbaga sa boxing, knockout ka na eh. So mabigat na ito. Kaya kung meron pang dagdag dyan, na hindi ko nabanggit, na meron kayo, oh my, kamot ulo na lamang po. So talagang hirap yan. Kaya nga sa ganitong mga sitwasyon, ang malaking tanong is, posible pa bang maging banal ang pamilyang ganito? Posible pa ba? Kasi sa mga ganitong sitwasyon, hindi malayo magkasala ka eh. Hindi malayo. Kung tutusin, hindi lang malayo, nagkakasala na nga, pwede nga nagkakasala na doon. Kaya paano pa magiging banal ito? Na siya naman ngayon ang tawag, imbitasyon ng salita ng Diyos, ng Panginoon sa atin. Well, siyempre, ang sagot po ay posible pa rin, pwede pa rin, pwede pa rin. Kasi kung atin pong titignan ng banal na mag-anak, pamilya ni Jesus, Maria at Jose, bagamat siguro isipin natin, banal na sila. Perfecto na sila. Sa ating pananaw yun. Pero kung tutusin, hindi ibig sabihin perfecto na sila. Hindi ibig sabihin si Kristo ay Diyos, Mama Mary ay malinis, si Joseph matuwid, perfecto na. Hindi ho. Sapagkat marami din silang pinagdaanan. Una na naman nung nabuntis si Maria. Kayo na may, siguro, i-localize lang natin yan. Kayong may boyfriend, girlfriend, tas malaman mong buntis yung girlfriend mo, utang na loob. Ibang usapan yan, di ba? Hirap yan. Pangalawa, no? Noong nagbuntis na at manganganak si Maria, saan bumagsak? Ang dami nilang pinagtanungan na pwede bang sumilong dito, etc. Nauwi na lamang doon sa sapsakan. Kung perfect, kung Diyos yan, dapat sa magandang lugar, di ba? Ito ngayon, sa ating ebanghelyo ngayon, kailangan nilang magtago, kailangan nilang lumayas, kailangan nilang umalis, sapagkat may papatay sa batang Jesus. At yung pagdating nila doon, mangingi, siyempre, hindi sila taga doon. So, adjustment na naman yan. Di ba? Oh my. No? So, ang dami. Marami pang iba. Ibig sabihin, ano sinasabi dito? Ang banal na mag-anak ay hindi po exempted doon sa mga
problemang nabanggit natin o mga problema ng pamilya. Yun nga lamang, no? Ang malaking bagay dito ay sa kabila ng lahat, nanatili silang mapagmahal, nanatili silang matatag, nanatili silang tapat sa plano ng Diyos. Ito rin po ang paalala sa atin. Kahit na may problema, may mga tampuhan o hirap ang ating pamilya, maaari pa rin maging banal ang ating pamilya kung pipiliin nating magmahal, kung pipiliin nating magpatawad, kung pipiliin nating sumunod o magtiwala sa plano ng Diyos. Dahil ang kabanalan ay hindi po nangangahulugang perpektong buhay. I think napakahalaga pong maintindihan yan. Ang kabanalan ay hindi nangangahulugang perpektong buhay. Kung ang kabanalan ay yung araw-araw na katapatan sa Diyos. Araw-araw na katapatan sa Diyos, araw-araw o yung pakikinig sa Diyos, ang pagsuporta sa isa't isa at paglalagay sa Diyos bilang sentro ng kanilang buhay, ng kanilang tahanan. Ganun po, no? Ang kabanalan sa ating pong sitwasyon, sa ating konteksto. Sa totoong buhay po, wala naman pong perpektong pamilya. Ngunit posibleng-posible ang maging banal ang ating pamilya. Yun po yung napakaganda. Hindi naman hinahanap ng Diyos na perpektong pamilya eh. Ang hinahanap ng Diyos ay isang banal na pamilya. At pwedeng mangyari ito. Banal na pamilya sapagkat kasama ang Diyos sa gitna ng mga problema. Kaya nga ito po yung malinaw na paanyaya ng Diyos sa atin sa linggong ito. Maging banal ang ating mag-anak, maging banal ang ating pamilya. Pero sa again, no, siyempre pangungunahan na tayo niyan. No? Imposible. In fact, siguro yun, sabihin natin, imposible naman yan. Hindi nga imposible eh. No? Ang perpektong pamilya, yan ang imposible. Pero yung mga banal na pamilya, posible po yan. Posible po yan. No? Kasi nga, paulit-ulit, no? Ang kabanalan ay hindi nangangahulugang walang problema. Kundi ang kabanalan ay kasama mo ang Diyos sa gitna ng mga problema. Ang kabanalan ay ang pagpili sa Diyos sa gitna ng mga hirap o problema. Yun po yun. Kaya pwede. Kaso ang problema, sino yung pinipili mo? Sino yung pinipili natin? Ayun. Yan po yung nangyayari. Pag may problema na sa pamilya, sino ang pinipili mo? O saan mo nakikita yung sarili mo? Sarili natin. Ayan. Kaya nga ho, mabilisan, no? At tayo po ay magbahagi ng ilang pamamaraan para ho, kung sakasakaling dumating at kung tayo ngayon may pinagdadaanan sa pamilya ngayon, maaring makatulong muli ito para maging banal. Pag sinabing banal, sabi ko, hindi sa walang kasalanan. Maging banal, hindi ibig sabihin perfecto. Kundi maging banal sapagkat kasama natin ang Diyos. So paano po natin mapapanatiling kasama natin ang Diyos? Una ay, bigyan puwang ang pananalangin. Sa English, make room for prayer. Prayer. At pag talk about prayer, i-simplify ko lamang. Prayer, sabi nga, is prayer does not, it's not, when you talk about prayer, no? What matters sa pananalangin is not how long the prayer is, but the habit of inviting God into your life or your family life. Yun naman po ang isang titignan nating anggulo ng panalangin. No? Hindi po yan yung paramihan ng dasal. Hindi yung paramihan ng, kung magagawa yan, mas mabuti. Pero yung pinaka-minimum, no? Na sigurong mas maintindihan natin, kaya nga hindi mahirap no? Ang magdasal. Kung
titingnan natin ang pananalangin as the habit of inviting God into your life. The habit of making God part of everyday moment sa tinatawag. For example, mamaya, bago ka matulog, Lord, tulog na tayo, ha? Yeah, ganoon. Lord, good morning, Lord. So, sino sa inyo mahilig pa rin mag-text sa mga kakilala na, good morning, no? Eh, si Lord, tinext mo ba? Hindi niya naman kailangan ng text, kundi, good morning, Lord. Ganun lang, that's it. No? O kaya, Lord, kain tayo. No? Lord, labas tayo. Lord, ganyan. I think it's making the habit of inviting God into your life. No? Kayo pag lalabas, sino sa inyo sabay-sabay kumain sa bahay? O at least, dasal muna tayo, Father, Son, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for the meal. Tapos, kailangan bang mahirap yan? Kailangan bang komplikado yung panalangin mo dyan? Hindi naman siguro. Kaya, pwede ba yun? Pwede. Siguro sa atin, iniisip natin yung mga formula prayer, yung kailangan i-memorize mo. Well, kung kaya mo, pwede. Pero, ito po yun eh. No? Ito naman yung in prayer is more of coming sa puso mo. You're in natural. Para ngayon. Nagsimba kayo, bakit? Obligasyon ba? O dahil gusto mong makapingin ang Diyos. Yan lamang yun. Ganun lamang po yung sukatan lagi. Very basic, no? Kaya nga kung totoo, hindi naman ito bago. Pero intensify lang, palakasin lang natin yun. So yun po yung una, no? Para sa gitna ng mga problema ng pamilya, sa gitna ng problema ng buhay, piliin pa rin ng Diyos. So paano natin magagawa yan din? Intensify or make room for prayer. Pangalawa is ito, practice the virtues. Lalong-lalo na po yung forgiveness. No? Practice forgiveness. Alam niyo hindi naman maalis yan eh. No? May mga diskusyon sa bahay. Pero ito ho yung napakahalagang dapat niyong intindihin. No? Alamin ninyo, maraming suga na lumalala dahil hindi nagpapatawad. Sa English may magandang version, no? Many conflicts grow because we hold on to hurt. Sa diskusyon sa bahay, no? Tignan ninyo, natapos ba? Paano to natatapos? Maghihiwalay na lang kayo, tatahimik na lang kayo. Walang closure. Napansin niyo yung mga discussion natin sa bahay, walang closure. Nag-ano lamang, siguro may dumating na tao, kaya naputol. O kaya may naputol, pero walang period. Hindi nyo piniryodan yung discussion ninyo. Kaya yun, hindi na tinuloy. Okay, hindi na tinuloy yung discussion, pero sa loob mo, ayun na, it killing you softly. Kasi yung sama ng loob, yung galit, nandun pa rin. Kasi hindi pa siya tapos eh. At saka hindi na natuloy, kaya hindi natapos. Pero ang problema, dala-dala mo. Dala-dala mo sa pagtulog mo, dala-dala mo sa trabaho mo. Kaya wala. See, this is how powerful yung forgiveness. Sabi nga ni Pope Francis na nabubuhay pa siya, no? Well, normal na lamang yung kumbaga, kasama na yan sa pamilya yung magkaroon ng diskusyon. Pero wag na wag ninyong tapusin ang araw na hindi nagkakasundo. Dapat lagyan nyo ng period yung discussion ninyo. Marami sa discussion, paulit-ulit, hindi po yan natapos. Kaya nga hanggang ngayon, tignan ninyo. Kaya nga pag bumalik uli yan, naku po, eto na naman. Litanya na naman ang discussion. Paano? Walang closure eh. Hindi mo natapos. Yun. Kailangan lagyan mo ng limit. Ang nangyayari, unli eh. No? Hindi lamang unli rice. No? Pati yung hurt, unli. Dala-dala mo pa rin. Oh my, that's miserable. Magiging miserable buhay ninyo yan. Kailangan mo ng endingan yan. No? Kaya nga ngayon, no? Isang biyayang hilingin ninyo. Sana pag-uwi ninyo, pagkatapos bago kayo matulog. Yung isang discussion o issue ninyo sa pamilya. O kaya, i-settle down. Kasi mahirap yan.
Kita nyo sa mga kapitbahay, di ba? Sigawan dito, walang period yan. Mapuputol lamang yan. Pero hanggang sa maghanap na naman ng timing, okasyon, eto na, magkaaway na talaga. Di ba? Ang dami yan sa YouTube. Ang daming yung mga galit na magkapitbahay na nauwi sa bakilan, etc. etc. Yun. Anyway, mahaba lamang po ito. Pero alam niyo po yung pinag-usapan natin dito. No? So yan po, practice virtues, lalong-lalo na yung forgiveness. And lastly, be present to one another. Be present to one another. Ano yung ibig sabihin? No? So yun lamang. No? Sana, no? Mayroong opportunity na magkakasama. No? Be present to one another. No? Lalong-lalo na ngayon. Well, no? Ang daming distraction. Ano? Ang daming gumagawa ng eksena para maputol yung Sa atin lamang. Sino sa inyo magkakasama pero ang kausap niya yung cellphone? Oh. Diba? Kausap mo yung cellphone. Nandiyan na kayo pero kausap mo naman yung cellphone. Oh. Sino sa atin dito ang sarap ng sarap ng kainan may TV? O kaya nandun lahat sa TV, no? Honestly, alam ko yan kasi ganun naman yung nangyayari sa amin, eh, no? Kaya ako duga na lang para ayaw mo para at least, no? Yung nag-uusap, wala na yan. Wala na yan. Hindi na kayo nag-uusap. May kanya-kanya ng kwarto, pagkatapos kumain, doon na. Kaya yun, tuloy. Alam niyo yun ang problema kasi magiging isolated ka. At pag nag-isolate ka, delikado ka. Kasi wala ka ng support group. Aatakihin ka na ngayon. Aatakihin ka ng social media, atakihin ka ng etc. etc. Sino sa inyo dito yung nung Pasko o whatever? Well, picture, no? Tapos, ikaw nandun sa computer mo, kikita mo sila, nag-post yung family, Merry Christmas, ang saya-saya nila, tapos ikaw nandun lang, naku po. Yung po ang tawag dyan, yung Facebook depression. Napiling mo, ikaw na yung kawawa. Kaya ako pagpinsan, huwag niyong masyadong gamitin yung social media. Oo. Kasi, makikita mo, parang feeling mo, kawawa ka eh. Di ba? Kasi sila, ang saya-saya nila. Nakita mo na naman yung isang kaibigan mo, nandun sa ibang bansa, ikaw na naman, nandyan ka pa rin. Na-stuck ka na, inugat ka na dyan sa upuan mong yan. Kaya kailangan mo, gusto mo ng maraming likes, karaka dito, ganyan. Di ba? Honestly, you're just, faking, no? Dinadaya mo lang yung sarili mo pag sometimes gano'n. Sometimes, sabi nga nila, ang ganda yung psychology ng ganyan eh. Yung mga tao na kahit solo, pero yung masaya pa rin sila. Kasi malalim yung ugat nila. Tayo kasi is, kinukumbinsi lang natin yung sarili nating masaya, pero honestly, you're not happy. We're not happy. Hindi ho, marami sa atin na ganyan. Uy, humaba na ako, kaya hindi na kayo happy. Kaya tapusin ko na to. No? So yeah, my dear friends, no? So napakaganda, marami pong topic na magandang pagnilayan talaga sa family. Pero ang pinaka-ending nito is posible pa rin, no? Kaya nga sa pagtatapos, maraming pamilya ngayon ang may pinagdadaanan, no? Lihim na paghihirap, may mga luwang hindi nakikita, may mga sugat na matagal nang hindi naghihilom, may mga bigat na tahimik na pinapasan, may mga sandaling mahirap nang magmahal, masakit nang magpatawad, nakakapagod nang magpatuloy. Parang sinasabi mo, ayoko na, uwian na. Uwian na. Pero ito po yung paalala ng banal na mag-anak. Hindi tayo po nag-iisa. Naranasan din ito ng ating Panginoong Hesus, ni Mama Mary at ni Joseph. Naranasan nilang matakot, ng kawalan, ng katiyakan, ngunit pinili nilang magtiwala sa Diyos. Kaya nga sa araw na ito, hinahabili natin ang mga pamilya sa ating Panginoong Hesus, kay Maria at Jose, naway pagalingin nila ang nasira, palakasin nila ang nangihina, at turuan tayong magmahal at magpatawad muli. Naway ang ating mga pamilya ay bagamat hindi perpekto, ay maging tunay na tahanan ni Kristo kung saan nananahan ang pag-ibig, ang pagpapatawad,
at ang pag-asa. Amen. Magsitayon lahat, sabay-sabay payak ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesus, ang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiuluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo na po ang lahat. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahawag sa kinaroroonan ng mga yumaong. Nang may gatong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa kabuhay na mulinang nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat. Sa bawat panalangin tutugon, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwara nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kanilang kaharian ang liwanag niyang di nagmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Diyos naming Ama, mabuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong dakilang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, o ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Naming lumika sa pagganap namin sa haing ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng Malabiren at San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandang loob at kapayapaan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos inyong mga puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang umawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mabanal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo yun. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong latit at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Hindi na makayan na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, pagpapabalik sa paz, naramaya sa Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin niyo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, at Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, na lalahanin mo rin
mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay San na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang esposo, kay San ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nagagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo, kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Bigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace.
Narito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad na may nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never finding, till He appeared and the soul felt its worth. As real of hope, the weary world rejoices, for yonder grace a new and glorious Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming mapangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo sandali sa mga paalala. Yung ating pong, una, maraming salamat sa nag-offer. Ewan ko kung sino pong pamilya. No? Meron bang lista? Wala. Anyway, no? Salamat na lamang po. No? Yung ating pong schedule. No? So, sa 31, isa lang po yung misa. No? 7 p.m. At yung mga hindi po nakapanood noong panuluyan o yung Christmas Serenade noong 24, I think, ready ba kayo? Hindi. Sa 31?
Anyway, no, kasi sayang naman sana kung hindi nyo, pero anyway, no, kasi alas 7 yung misa, na kung matutuloy man sila, ipupost na lamang po natin sa Facebook kung matutuloy kasi pwede pa kayong dumating ng mas maaga para mapanood nyo po yung kanilang serenade na 6:30. No? So sayang naman po kasi yung one time na lamang na palabas nila. No? 1 taon at 5 buwan nilang pinagpraktisan nyo tapos hindi nyo po mapapanood lamang na exaggerated na yun, syempre. No? So, tapos sa January 1, wala po tayong misa sa umaga, sa hapon na lahat. So, kasi malamang hilo pa kayo. Marami pa sa inyo ang hilo. No? Napakagandang bagong taon. No? Unang araw, tulog lahat ang mga tao. No? So, napakagandang bagong taon yan. No? So, di ba, dapat sana masigla kayo, pero lahat tulog yun. Anyway. So, yung po yung schedule natin, 6, 5 at 6 p.m. Yung papasalamat po natin pagkalahatan, gagawin ko na lamang po yan sa 31 ng gabi at sa New Year's Day. Maraming salamat. Nagsitayo na po. Yung mga hindi po nakahalik sa Baby Jesus last time, pwede pa hong pumila ngayon during the recession na. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. magsiyo po kayo samantalang iginagawa ng pagbabasbas. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandang loob at may talaga ng lahat ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Nagkatap ng ating pagdiriwang, humayo kayong sundin ang halimbawa ng banal na mag-anak sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Tila lamang po yung mga nais humalik or humawak. Kung hindi man halik, hawak na lamang po dun sa Baby Jesus. Pasko ay sumapi, tayo ay makasayapi, ng halagang dahilig, dahil sa Kristo'y pag-ibig, ng si Kristo isina, may pagmamaling nagsidala, ang bawat isa ay nagsipagandog ng tahinanay. Mamuray magpapong buhay ng ligaya ating bayan. Tayo ay magsiagi habang ang muko'y tahimik. Ang araw ay sumapi ng sanggunian ng langit. Tayo ay magmahala, ating sundin ang tingkuhan. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay mabigayan. Mahunay magbagong buhay, ng ligayaan ay ating bayan. Tayo nagsimula upang magtandaan ang kasalanan. Tayo ay magsiaga